Ipinahayag na ang sagradong kadiliman, ang kapangyarihang nagbibigay sa isang nilalang ng pagkakataong maging tunay na nilalang na nakahihigit sa lahat. Ayon sa ulat, ang duke ay nakasipsip ng halos 80% nito, kaya't isa siya sa pinakamalalakas na nilalang, kahit pa sa hanay ng mga Demon Monarch. Samantala, ang tinaguriang Dark Destroyer ay umabot pa ng higit sa 70% ng dalisay na madilim na enerhiya upang tuluyang maging isang Demon King. Ipinagpapalagay na kung maisisipsip ng buo ang 100% ng madilim na enerhiya, maaaring malampasan pa ng sinuman ang mismong Demon Emperor. Sa harap ng kadilimang iyon, dahan-daang iniunat ng binata ang kanyang kamay hanggang sa damaloy ito sa lahat ng kanyang landas. Kasunod nito, narinig ang ilang mga tao na nagsabing hindi kapani-paniwala ang nasaksihan nila. Lahat ay natalo maliban kay Chris. Isang trahedya ang nangyari sapagkat si Young Master Loon ay nasa kritikal na kalagayan. Umalma ang ilan, ipinagpapalagay na gumamit siya ng pandaraya o kaya'y isang makapangyarihang mahiwagang kagamitan, kaya't kailangan daw siyang imbestigahan at parusahan. Ngunit iginiit ni Jen na hindi na raw kailangan iyon sapagkat hindi rin naman daw makakapasok ang lalaking iyon sa sagradong lugar. Sa katunayan, 2 araw na raw itong hindi lumalabas. Ayon sa kanya, maliban na lamang kung ganoon karami ang sagradong kadilimang kailangang absorban, malamang ay nilalamon na siya nito, o patay na. Maging ang duke raw noon ay may limitasyon sa dami ng madilim na enerhiyang kaya niyang tanggapin. Kaya't kumbinsido siyang wala nang natitirang bakas ni Chris, pati bangkay ay wala na. Habang papalayo si Jen, galit niyang isinara ang pinto at mariing binitiwan ang salitang kahit pa makabalik si Chris ng buhay, siya mismo ang papatay dito. Naalala niya ang araw na namatay ang kanilang ama sa labanan kontra sa alyansa, na silang dalawa lamang ni Loon ang inampu ng kanilang tiyo, si Viscount Langam. Dahil dito, mahina ang kanyang kinatatayuan sa kanilang angkan. At dahil hindi rin nakuha ni Loon ang sagradong kadiliman, wala nang susuporta sa kanya upang maging tagapagmana. Kaya't ipinangako niyang pagbabayaran si Chris sa kahihiyang kanyang tinamo. Nagsimula ring magsalita ang iba na hindi pa rin lumalabas ang walang silbing binata. Ayon sa kanila, tiyak na patay na ito, parusa raw sa kanyang pagiging sakam at hindi pag-alam sa sarili niyang lugar. May nagsabi ring maging ang multo na naruroon ay naghihintay sa kanyang amo, pero malapit na rin daw nitong makita ang multo ng kanyang amo. Sa gitna ng kanilang panlalait, biglang tinusok ni Mary ang isa sa mga bag, isang tahimik ngunit malinaw na babala. Ipinahayag niyang sabik na siyang makita ang kanyang batang amo, pero kung patuloy pa rin ang ingay ng mga ito, gagawin niya silang mga maltong siya ang may kontrol. Nag-alisan agad ang mga ito sa takot at paghingi ng paumanhin. Bumalik si Mary sa kanyang maamong anyo at ibinulong kay Chris na bumalik na ito agad. Aniya, hindi raw kaaya-aya ang lalaking nagpapahintay sa isang dalagang umiibig. Samantala, ipinasok ang eksena kay Chris na lumuluhang pinapawisan habang nilalabanan ang unti-unting pagkalunod sa madilim na enerhiya. Ayon sa kanya, halos 70% pa lamang ang kanyang naaabsorb, ngunit tila hindi ito matapos-tapos. Mas mahirap daw ito kaysa sa inaakala niya. Walang ibang paraan kundi ang tiisin ito. Ipinahayag niyang sa paglapit niya sa 70%, magsisimula ang tunay na pagsubok. Kung lamabis siya sa kanyang limitasyon, maaaring sumabog ang kanyang core at mamatay siya bago pa magsimula ang digmaan. Napaisip siya, kung sana raw ay may puso siya ng isang dragon. Ayon sa kanyang kaalaman, ang dragon ang may pinakamalaking kapasidad para sa enerhiya. Kaya kahit ilang minuto lamang, tinangka niyang gayahin ang puso ng dragon. Habang ginagawa ito, lalo pang dumami ang enerhiyang pumapasok sa kanya, hanggang sa simula nang mabasag ang kanyang core. Sinabi niyang ito na ang kanyang hangganan at kailangan na niyang huminto. Biglang narinig niya ang tinig ni Mafina na nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Nagpakita ito sa harapan niya sa loob ng subspace. Isa itong dambuhalang babae, at ikinabigla iyon ni Chris. Tinanong niya kung paano nakapasok ang isang demonyo sa espasyong iyon. Ipinaliwanag ni Mafina na likas sa mga demonyo ang makipag-ugnayan sa kadiliman kaya't walang hadlang sa kanya na makarating roon. Aniya, kaya niya itong tulungan, ngunit walang hinihinging kapalit. Tinanong siya ni Chris kung bakit, at tumawa lamang ang babae,
sinabing minsan lang daw ito at handa siyang abutin ang kamay nito upang matanggap niya ang lahat ng sagradong kadiliman. Lumipas ang isang linggo. Habang inilalapag ng Duke ang kanyang tasa, sinabi nitong mahirap nang maniwala na buhay pa si Chris dahil wala nang balita tungkol sa kanya. Nagtaka si Marin, tinanong kung bakit ganoon na lang ang kasakiman nito. Sumang-ayon naman daw si Count Langum at iminungkahi na isara na ang daanan patungong sagradong lugar. Saglit na nag-isip ang Duke at tinanong si Simon kung siya na ang mag-uutos. Aniya, sinusubukan lang daw nito ang pasensya ng isang matandang gaya niya. Tinanong niya si Simon kung sa tingin nito ay buhay pa si Chris. Ayon kay Simon, halos wala na raw tsansa, pero dahil sa kakaibang personalidad nito, hindi rin niya masiguro. Matapos ang ilang sandali, nagpa siya ang Duke na buksan pa ito ng isang araw. Napabuntong hininga si Marin sa ginhawa, at agad namang nagpaalam si Simon upang ipalaganap ang utos. Samantala, umaapaw na sa dalisay na madilim na enerhiya ang katawan ni Chris. Dahil dito, tila sisibog na ang kanyang puso anumang oras. Muling nanawagan si Mefina na abutin ang kanyang kamay bago mahuli ang lahat. Ngunit matigas ang ulo ni Chris at tumanggi pa rin. Tinawag siyang hanggal ni Mefina at sinabing dapat niyang malaman na may hangganan ang kakayahan ng isang tao. Sa pagkarinig nito, nagalit si Chris, o ang ating Chad, at sinabing tila may nakalimutan ito. Dahil sila ay nasa isang mundo ng mga konsepto, isinagawa ng ating Chad ang isang bagay na ikinagulat ni Mefina. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Chad. Naging kulay abo ang buhok niya, at namula ang kanyang mga mata. Lumitaw ang pulang sungay sa kanyang ulo, isang malinaw na anyo ng demonization. Tila hindi makapaniwala si Mefina sa nasaksihan. Ayon sa mga tagapagsalaysay, ito ang pinakamatinding teknik ng Mystic Clan, isang tagong kapangyarihan na sa wakas ay ginamit na ng ating bida. Ipinahayag na ang ginamit ng binata ay isang ipinagbabawal na mahika, isang ritual kung saan pansamantalang nagiging isang demonyo ang isang mortal upang makamit ang matitinding kapangyarihan. Ngunit kapalit ng kapangyarihang ito ay ang tiyak na kamatayan. Ayon sa ulat, si Lena ay namatay rin sa paggamit ng kaparehong mahika noon. Pinaniniwalaang ang babaeng may anyong lobo ang siyang nagturo kay Chris ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa angka ng mga demonyo. Sa kabila ng panganib, nagawa pa rin ng ating Chad na baguhin ang ilang aspeto ng mahika, partikular ang mga bahagi na nagpapalakas sa madilim na enerhiya, upang magamit ang enerhiya ng mundong ito ng walang kapalit na kapahamakan. Gamit ang teknik na ito, nakabuo siya ng isang lalagyan, isang mangkok na huhuli sa sagradong kadiliman. Habang unti-unting nabubuo ang mangkok, dahan-daang napupuno ito ng kadiliman. Mula sa 70% na kadalisayan, maaari na ngayong maabot ni Chris ang buong 100% at angkinan ang lahat ng sagradong kadiliman para sa sarili. Sa nasaksihan, nabigla ang demonyong babae. Hindi siya makapaniwalang nagawa ng isang simpleng mortal ang bumuo ng tinatawag na itim na gasuklay. Sa kanyang pagkagulat, naisip ng babae kung paanong ang isang nilalang na walang pinagkaiba sa isang insekto ay nagawang lampasan ang kanyang mga limitasyon bilang tao. Ngunit mayabang nang ngumiti si Chris at sinabing simple lamang iyon, dahil siya raw ay isang henyo. Habang siya'y paalis sa loob ng subspace, sinabi niya sa demonyang babae na maaari na itong magpatuloy sa kanyang pamumuhay. Ngunit tapos na ang kanilang ugnayan. Habang siya'y palabas na ng portal, tinawag siya ng babae at sinabing magkikita pa silang muli. Sa sagot, lumingon si Chris at walang pakundangang iniangat ang kanyang gitnang daliri, isang malinaw na pagbati ng pangungutya. Tumahimik ang babae sa una, ngunit paglaon ay napatawa na lamang matapos mapagtanto ang kahulugan nito. Sa kabilang dako, lumabas si Chris sa espasyo habang minumura ang babae at tinawag pa itong rektang demonyo, sabay sabing kailan may hindi na niya gugustuhing makasama pa ito. Pagkalabas niya, nagtanong si Chris sa sarili kung gaano na ba katagal ang lumipas. Sa tansya niya, 1 linggo na, kaya't siguradong gulo na sa kanilang angkan. Kaagad niyang tinanggal ang kanyang demonized form at nagpa siyang magbiro muna ng kaunti. Makalipas ang ilang sandali, isang butler ang biglang sumugod sa opisina ng pinuno upang iulat na si Chris ay buhay at nagbalik. Nabigla ang lahat sa silid, hindi makapaniwala na buhay pa siya.
Tinawag ng pansamantalang pinuno, isang taong tinaguriang donkey, ang isang tauhan upang ipaliwanag ang mga pangyayari. Ayon sa ulat, halos patay na si Chris nang matagpuan, at ngayon ay labis na nanghihina. Mula sa pagsusuri ng manggagamot, may napakalinis na madilim na enerhiya sa katawan nito, ngunit magulo at hindi maayos ang pagdaloy. Dahil dito, magiging mahirap gamitin ang naturang enerhiya sa hinaharap. Isang galit na kasapi ang nagkomento na hindi raw dapat asahan ang anuman mula sa isang tulad ni Chris. Hindi raw nito maaaring na-absorb ang higit sa 80% ng sagradong kadiliman. Isa pa ay iginiit na nasayang lamang ang banal na enerhiya at dapat raw panagutin si Chris. Ngunit malamig ang sagot ng pinuno, sinabing isusulat na lamang ito sa talaan at tapos na ang pagpupulong. Pagkaalis ng iba, tinanong ng donkey ang isa pang tauhan kung totoo nga ba ang ulat. Sinabi nitong nasaksihan niya mismo si Chris sa tabi ng manggagamot at tila may nangyaring problema sa kanyang core. Patuloy sa malamig na pagtapik sa mesa, unti-unting tumahimik ang donkey habang ang matatandang kasapi ay napansin ang paglamig ng kanyang aura. Sa huli, binanggit niyang si Loan dapat ang naging Young Lord, isang sakripisyong susi sa plano nila kaugnay sa Poison Magic Clan. Dahil dito, inihayag niyang ang plano nilang paglipol gamit ang tinatawag na Jupian, ay pansamantalang ipinagpaliban. Ngunit ang mas nakakabahala raw ay ang atensyon na ibinibigay ng mismong ama ni Chris sa kanyang anak, isang banta raw sa daloy ng ilog na sinisikap nilang panatilihin. Wala nang naglakas loob na magsalita pa. Matapos pa ang ilang pagtapik sa mesa, iniutos niyang dalhin si Chris sa Darkness Hall, kinabukasan. Sa harap ng lahat ng tagapagtaguyod, ipapahayag niya ang kapalaran ni Chris. Kinabukasan, habang nilalakad ni Chris ang silid ng pagpupulong, napansin niyang naroon ang lahat ng mahalagang kasapi. Ayon sa kanya, desperado na ang pamilya na tuluyan siyang alisin. Tinanong siya ni Donkey kung alam ba niya ang kanyang mga kasalanan sa panahon ng sagradong ritual. Sinabi ni Chris na alam niya, habang ang pinuno naman ay nakikita ang gusot sa kanyang core. Hiniling ng pinuno na ipaliwanag niya ito, at ang sagot ni Chris, ang kanyang mga kapantay ay hindi karapat-dapat sa kanilang lahi, kaya dapat pa raw niyang binugbog ang mga ito ng husto. Napuno ng galit ang isang babaeng mukhang negosyante sa narinig. Ipinahayag ng pinuno na ang pagkakamali ni Chris ay ang monopolyo sa sagradong kadiliman ng angkan, ngunit wala raw itong naipakitang resulta na karapat-dapat sa pribilehiyong iyon. Tinanong siya ni Chris kung ano ang sukatan ng tamang resulta. Sinagot siya ng pinuno, ang 70% na kadalisayan ang minimum na pamantayan. Tinanong ni Chris kung ano ang kaparusahang naghihintay sa sinumang bumaba sa 70%. Ayon sa pinuno, ang gayong individual ay hindi na maaaring magmana ng alinman sa teknik ng dark magic, habang buhay na ipagbabawal sa pangunahing tirahan ng pamilya, at hindi kailanman maaaring maging tagapagmana ng House of Count Kazar. Nagkunwaring walang pakialam si Chris. Tinawag pa niya ang pansin ng pinuno, tanong kung paano raw nito masusukat ng eksakto ang kanyang kadalisayan, gayong tila hindi rin ito sigurado. Doon na nagtaas ng kamay ang isa pang kasapi, ang Peking Escat, at iminungkahing isagawa ang isang Dark Energy Flash. Sa ganitong paraan, kahit magulo ang core ni Chris, maaari pa ring masukat ang dalisay na enerhiya sa pamamagitan ng direktang tunggalian. Ipinaliwanag niyang sa isang Dark Energy Flash, dalawang tagagamit ng madilim na enerhiya ay magtatagisan. Kung parehong dami ang ginamit, ang mas dalisay na enerhiya ang agad mangibabaw. Nang magsalpukan ang mga enerhiya na magkapantay ang antas, ayon kay Chad, ang may mas dalisay na enerhiya ang magwawagi. Sa kanyang pagsusuri, ito ang pinakamabisang paraan upang sirain ang core ng kalaban. Ngunit sa loob-loob niya, napagtanto niyang mas tuso pa ito kaysa sa inaasahan niya. Bago magsimula ang laban, naglatag si Chad ng isang kondisyon, kapag naging maganda ang resulta ng laban, kailangan nilang suportahan si Arkhad at hayaan siyang subukan ang pagsusulit para sa pagiging batang pinuno. Nagulat ang ilan sa narinig, ngunit sumang-ayon ang kapatid niyang palaging bastos. Ayon dito, hindi mahalaga kung mula ka sa pangunahing angkan o sa sangay ng pamilya, pantay-pantay ang karapatan sa posisyon ng batang pinuno. Habang nananatiling tahimik ang iba,
ipinunto nito na sa imperyo ng Mahika, ang malakas ang siyang namumuno sa mahina. Pag-akyat niya sa entablado, binalaan niya si Chris, kapag hindi sapat ang kontrol sa madilim na enerhiya habang nagsasalpukan ito, maaaring masira ang core. Kaya, upang pantayan si Chad, gagamit lamang siya ng madilim na enerhiya na nasa antas ng isang baguhang may 2 bituin. Ngunit sabi ni Chad, hindi na niya kailangang gawin iyon at dapat na lang niyang pangalagaan ang sarili niyang core. Nang pinalabas nito ang kanyang enerhiya, natawa ang kalaban at sinabing mas lalo pa niyang inaabangan ang sagupaan. Sa unang salpukan pa lang ng kanilang mga enerhiya, agad na nadaamin na ni Chad ang madilim na enerhiya ng kalaban. Nagulat ito dahil hindi man lang nagtipon si Chad ng lakas ngunit nagawa niyang pawiin ang kanyang enerhiya. Sinubukan ng kalaban ang antas ng eksperto na 2 bituin, ngunit pareho pa rin ang naging resulta. Ayon kay Chad, nakakadismaya ang ipinakita nito. Mas lalo pa niyang tinarayan ang kalaban, sinabing puro yabang lang ito pero napakahina. Dahil dito, pinalabas ng kalaban ang kanyang buong aura. Ayon sa mga nakamasid, 4 na bituin na ang antas nito, kapag tumama, siguradong mababasag ang core ni Chad. Isang enerhiyang tila dragon ang bumalot sa kalaban. Ngunit mula sa kabilang panig, isang mas malakas na madilim na enerhiya ang bumuo ng isang dambuhalang kuko na kayang durugan ang dragon na parang langgam. Pinaalalahanan ni Chad ang kalaban na kapag kulang ang kontrol sa ganitong uri ng enerhiya, maaaring masira ang sariling core. At gaya ng inaasahan, nasugatan ang kalaban at napaluwa ng dugo. Binawi ni Chad ang kanyang enerhiya at sa isip-isip niya, kulang pa iyon, dapat ay nabasag na ang core ng kalaban. Isang matalinong tao ang nagpahayag na ang antas ng kadalisayan ng enerhiya ni Chad ay hindi bababa sa 70%. Nabigla ang lahat sa narinig, at hinarap ni Chad ang pinuno, sinabing karapat-dapat na siyang maging batang pinuno. Nagulat ang nakaupong pinuno ngunit walang ipinakitang reaksyon sa kanyang pangit na mukha. Gaya ng dati, patuloy lang siya sa pagtap sa mesa, saka sinabing papayagan si Chad na sumailalim sa pagsusulit. Gayunman, wala pang sinumang mula sa sangay ng pamilya ang nakasubok noon. Bilang pansamantalang pinuno, siya ang magpapasya ng pagsusulit para kay Chad. Sa isip-isip ni Chris, malinaw na isa itong patibong, isang imposibleng pagsusulit para kay Chad. Ayon pa sa pinuno, 2 bahagi ang pagsusulit. Una, kailangang patunayan ang talento. Pangalawa, dapat makamit ang isang tagumpay na karapat-dapat sa isang batang pinuno. Nang tanungin ni Chad kung paano niya mapapatunayan ang kanyang talento, sinabi ng pinuno na dapat niyang marating ang 3 bituin sa loob ng 3 buwan. Tahimik lang si Chad at sinabing kung iyon lang ang kailangan, madali lang para sa isang henyo tulad niya. Hindi na sumagot ang pinuno at sinabing inaabangan na lamang niya ang resulta pagkatapos ng 3 buwan. Makalipas ang ilang araw, nag-uusap ang 2 matandang pinuno sa isang tahimik na silid habang nagkakape. Nadismaya ang isa sa kanila kay Esad at inamin niyang kasalanan niyang minamaliit si Chad. Dahil dito, pati ang core ni Esad ay napinsala. Kaya't napagpasyahan nilang dapat nang tanggalin si Chad bago pa ito maging mas malaking problema. Sinabi ng isa na hindi kailangang mag-alala ang kanyang junior dahil batid naman niya kung bakit hindi sila lumalagpas sa 70% ng kadalisayan ng madilim na enerhiya. Kapag mas dalisay ang enerhiya, mas mahirap paunlarin ito. Sa katunayan, ang pag-akyat sa 3 bituin ay mas matagal kung mataas ang kadalisayan. Kaya, kahit pa isa siyang henyo, hindi niya basta-basta matatalo ang pader na iyon. Samantala, habang nagsisilbi si Marie ng pagkain kay Chad, sinabi nitong kumalat na sa buong mansyon ang balita tungkol sa kanyang tagumpay. Ipinahayag niyang ipinagmamalaki niya si Chad at damang-dama niya ang pagmamahal dito. Nahihiyang sumagot si Chris ngunit inamin ni Marie na habang hinihintay siya, napagtanto niyang mahal na niya ito. Sa bawat araw na lumilipas, tila isang habang buhay ang kanyang paghihintay. Napaisip si Chris sa mga alaala ng nakaraan. Nag-aalala naman ang Fox Girl para sa kanya, ngunit sinabi ng isang banal na babae na sa liksi ni Chad, imposibleng siya ay masaktan. Lumapit si Rana at hiniling na hawakan niya ang kamay nito. Pinagtawanan siya ng Fox Girl at sinabing diretsahan na lang sana niyang inamin na nag-aalala siya.
Namula si Rana at sinabing kahit ang bayani ay nag-alala rin para kay Chad. Sa gitna ng lahat ng ito, napangiti si Chad. Sa wakas, matapos niyang makaligtas mula sa impyernong mundo kung saan tanging kamatayan ang nais para sa kanya, nakatagpo siya ng mga taong may pusong puno ng init at malasakit. Habang naghahanda si Marie ng kanyang dugong katas, sinabihan siya ni Chris na ngayon ay masasabi na niya ang mga salitang hindi niya masambit noon. Nagpasalamat siya kay Marie sa paghihintay. Nahihiya man, sinabi ni Marina sa wakas ay naunawaan na ni Chris ang kanyang tunay na damdamin. Pakyut niyang ipinahayag na tila tumitibok ang puso niya. Ngunit pabirong sagot ni Chris, wala naman talaga siyang puso. Sinabi ni Marie na ninakaw na ito ni Chad. Bilang gantimpala sa kanyang paghihintay, inalok siya ni Chris na maglakad-lakad silang dalawa. Tuwang-tuwa si Marie, agad na nagbihis para sa kanilang lakad, isang eksenang masasabing obra maestra. Habang naglalakad, naisip ni Chris na masarap din pala ang magpahinga minsan. Ngunit bumalik siya sa realidad, kailangan pa rin niyang maabot ang 3 bituin sa loob ng 3 buwan. Kahit pa may tagapagturo mula sa sangay ng pamilya, mahirap pa rin ang pagkontrol sa higit 70% ng kadiliman. Biglang may boses na sumabat, pinuna siyang puro pakalat-kalat lang at gulo ang inaatupag. Pagharap niya, tita pala niya ang nagsalita. Tinanguan niya ito bilang pagbati. Tinanong siya ng tita kung ito ba talaga ang tamang oras para maglakad-lakad lang sa hardin. May nahanap na ba siyang tagapagturo? Tinanong niya kung siya ba ang tinutukoy, pero agad siyang pinawi sa pagkakaakala. Hindi raw siya ang tagapagturo, may iba. Pinauwi muna ni Chad si Marie at sinabing magkita na lang sila sa hapunan. Habang bumababa sila sa hagdan, sinabi ni Chad na hindi niya kilala ang talagang tagapagturo, pero nagpapasalamat siya sa malasakit ng kanyang tita. Ngunit sagot nito, hindi ito bagay na dapat ipagpasalamat. Darating ang panahon at siya mismo ang makakaunawa kung bakit. Ipinaliwanag nito na hindi ito magiging mabait sa pagtuturo. Dagdag pa niya, wala pa sa mga kapatid niya ang nakasabay sa training nito. Isa raw itong bihirang pagkakataon, kaya huwag sana siyang mabaigo. Pagdating nila sa dulo ng hagdan, napakunot noo si Chris. Ang nasa harapan nila ay isang batang tila nawawala. Ngunit sa kanyang gulat, ang batang iyon ay isang nilalang na nasa 200 o 300 taong gulang na tila bata ang hitsura.